Wala ka atang ganang kumain ngayon. Anong oras ka ba nag-almusal? Parang dami mga atang tinira sa akin. Hindi pa ako kumakain. Talagang natakaw ka lang. Pinag-iiram mo lang yung katakawan mo. Joke lang. Teka, ano ba kasi yung binabasa mo at parang hindi ka maistorbo? Kasi nga dito, napagkasunduan na raw yung magkaroon ng power sharing annex tungkol dun sa Bangsamoro Framework Agreement. Bangsamoro? Alam mo, narinig ko na sa balita yan eh. Hindi ko naman naintindihan. Yung Bangsamoro raw, yung solusyon sa apat na dekadang political issue sa pagitan ng gobyerno, yan, Gobyerno? at ng MILF. Kinamay mo na, paano ko pa kakainin yan? Sarap yan. Teka, ang tagal lang ang issue niyan eh. Yan din siguro yung dahilan kung bakit hindi na de-develop yung mga lugar sa Mindanao. Posible, pero kapag naisipin natin na yung Bangsamoro Framework Agreement na yan, at nabuo na yung Bangsamoro Government, posible nga tuloy na ma-develop ang Mindanao at matuldukan na yung political issue sa pagitan ng dalawang magkabilang panig na yan. Alam mo ako, umaasa ako na darating din yung panahon na yan. Pero paano ba mabubuo yung Bangsamoro? At saka, ano ba kasi talaga yan? Yan, mabubuo lang ang Bangsamoro Government kapag naisabatas na ang Bangsamoro Basic Law. Bangsamoro Basic Law. Eh sino bang gagawa ng Bangsamoro Basic Law? Ito yan, no? Kapag nasa ipanalin na yung Bangsamoro Framework Agreement, ito ang magiging gabay ng mga mambabatas sa paggawa ng Bangsamoro Basic Law. Eh, ang problema nga, hindi pa naisa sa pinali yung Bangsamoro Framework Agreement. Eh, malapit na yan, no? Binubuo kasi nga ito ng apat na annex o dokumento. Yan, ito. Sabi mo yung apat na to. Sa'yo na yun. Hinawakan mo na ito. Dapat, kapag kasunduan ng MILF at gobyerno, ang apat na dokumentong ito. Kabilang dyan sa apat na yan, yung hatian ng kapangyarihan tsaka yaman, di ba? Oo, at ito na, ang apat na dokumentong yan. Transitional Arrangement and Modalities. Revenue Generation and Wealth Sharing. Power Sharing. At Normalization. Mukhang matagal pa bago mapagkasunduan yung apat na yan. Ngayon naman, no, yung unang tatlo, okay na yun, napagkasunduan na eh. Yung pang-apat na lang yung hindi pa. Linawin ko lang bago maisa pinali ang Bangsamoro Framework Agreement, dapat mapagkasunduan muna ng gobyerno at ng kinatawan ng MILF yung apat na dokumento. Tama. Tapos, kapag naisabatas na ang Bangsamoro Basic Law, mabubuo na rin ang Bangsamoro Government. Tumpa. Eh ano ba kasi ang Bangsamoro Government? Ito yung panibagong entity na papalit sa ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Autonomous o independent din ang Bangsamoro Government na yan. Na may kasariling kasarinlan. Kasarinlan. Yeah. Eh kung may sarili silang kasarinlan, may sarili din ba silang pamunuan? Ganito yan eh. Meron din, no? May pamamunuan ng Bangsamoro Government ng isang Chief Minister. Chief Minister? Punong ministro? Ang bawat komunidad kasi, boboto sila ng representative ng assembly. At ang mga representative na ito, yun yung pipili ng punong ministro. Eh di parang nakahiwalay pala sila sa national government. Ang dami mong tanong, no? Basta, bilisan mo na dyan. May pasok ka, di ba? Bukas ko na sabihin yan. Kaso, hinawakan mo na eh. Pero, alam mo, ayos tong Bangsamoro Framework. Posibleng matuldukan na yung issue sa pagitan ng gobyerno at MILF. Ayos talaga yan. Kasi nga, nakaplano yan sa Philippine Development Plan. Kaya naman pala, alam mo, dapat lang MILF ka man o ordinaryong Pilipino, basta sa pag-asenso, dapat sama-sama tayo. Tama. Sige na. Kainin na.